Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Pasensya na po talaga kasi pagka may tinatrabaho ka, hindi ka talaga makapag-upload palagi. Palaging napuputol. But anyway mga kababayan, ngayon po ay pag-usapan natin itong bagong ombudsman na si Boyeng. Kasi siyempre, hindi pa rin siya po ligtas. Kasi meron pa po siyang nakabinbin na kaso, mga kababayan. At siyempre, napakarami pong questionable sa kanyang pagiging ombudsman. Kaya, hindi pa rin siya ligtas, kumbaga. Ngayon mga kababayan, yung kanyang, kasi lalo na po yung maraming mga, kumbaga tumaas ang mga kilay kung bakit siya, kahit ano pang reklamo o ano pang background nito, ano naman siya qualified naman po siya, kaya lang po yung kanyang mga nagawa na in the past ay questionable po talaga na siya ang maging tigapagbantay ng ating ng mga government officials na kumbaga tiwali. Di ba? Kasi yung una pa po niya, nabanggit, hindi ba ay susuriin, bubusisiin yung salin ni VP Sara. Kahit na po sinabi niya, aayusin ang bansa, hindi yan pamamumulitika, bla bla bla. Pero makikita mo talaga na bubusisiin ang salin ni VP Sara, isasama daw ang formally. Yung formally, okay, kasi ayaw nga natin ng corruption, di ba? So, busisiin niya ang formally. Ngayon, busisiin niya yung salin, okay din. Kaya lang maging patas po sana siya. Busisiin niya yung sarili niyang salin. Busisiin niya salin ng kapatid niya at yung congressman na anak niya at kung sino-sino pa. At yung kapatid niya na nasa PAGCOR. At siyempre, yung salin ng kanyang amo, pati yung confidential fund and intel fund ng kanyang amo. Hindi po sana na tayo ay merong tinitingnan at merong tinititigan at selective po mga kababayan. So, lalo pa, meron siyang dito na meron pa siya, ako nakita, na sabi niya dito, ang order of the day natin ay talagang ang bansa. Oh, wala naman pong question dyan. Ang bansa talaga. Tapos sabi niya, itama ang direksyon at gamitin ang posisyon para sa bayan. Gamitin ang posisyon para sa bayan. Saang direksyon pupunta yun? Saan po ninyo dadalahin ang direksyon? Dahil di ba? Itama ang direksyon. Saan po? Sa direksyon ninyo, di ba? So mga kababayan, marami po talagang question. So ngayon, puntahan po natin itong interview kay Attorney Torion, malaman natin talagang maraming questions sa kanya. Meron pong Oops. Ito po, pakinggan natin mga kabayan. Binbing disbarment case laban kay dating Meron pong nakabinbing disbarment case laban kay dating Justice Secretary Boyeng Remulla dahil sa pag-aresto at pagsuko ng gobyerno kay FPRRD sa ICC. Ngayong ombudsman na si Remulla, ano na kaya ang mangyayari sa kasong ito? Makakausap natin ang complainant na si Attorney Israelito Torion. Attorney Torion, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Hi, magandang gabi po, ma'am. Good evening, everyone. Alright, yes, so first of all, nag-file nga ho kayo ng kaso laban kay Justice Secretary Boyeng Remulla then, na ngayon po ay ombudsman na. What will happen to that? Magiging moot ho ba yun? No. It will remain pending before the Supreme Court. And as you know, I was not the one who filed it. I was acting as the lawyer of the complainant who happened to be the family of the Duterte. And specifically, it was acting Mayor Sebastian Baste Duterte, who is the private complainant in that case, or who is rather the complainant in that case. And even if he is already the ombudsman now,
that case will continue because that pertains to his action as a lawyer. We are attacking his license as a lawyer. Yun po Opo. ang mangyayari po dun. Ano ho yung, so it basically it's an active case kahit na po ombudsman na si Attorney Boying Remulla. For the benefit of the people watching, sabihin po natin, i-disbar siya. Sabihin po pumanig ang Korte Suprema dito sa petisyon ni Baste Duterte. What happens? How does that affect his role as ombudsman? Well, if you will check Section 8 of Article 11 of the 1987 Constitution, one of the requirements is that he must be a member of the Philippine Bar and that he must have been in the practice of law for 10 years, no? So if he is no longer a lawyer, then that would disqualify him as an ombudsman. So if the Supreme Court would decide that his action would, or his actions rather in the past, I would not comment on the specifics of it because it is what you call this confidential in nature, but I'm just discussing the effects or consequence if he would be disbarred, then he would no longer qualify as an ombudsman because it is a continuing requirement. But what we will actually do, subject to the order of our client or request of our client, and supposedly tonight we have a meeting, but it was moved tomorrow. We will still question his appointment as an ombudsman. There is a quarrel as to whether or not it is a petition for quo warranto or certiorari. We will decide that by tomorrow. And we will definitely file that petition before the Supreme Court. Ano ho yung basihan ng posibleng quo warranto o certiorari laban dito sa pagtalaga? Quo warranto may not be the proper remedy to my mind. No? Of course, that is subject also to a discussion with my fellow lawyers who are handling the case. Because under Rule 66 of the Rules of Court, specifically Section 1 thereof, it mandates that it will be the Office of the Solicitor General who should file the same. Or if not, it would be under Section 5, the person who has a... Palagay na po natin na hindi siya makuwaran to now. Kasi, sabi ba niya, the Solicitor General daw ang mag-file niyan. Eh, ilang taon na lang naman si Bongbong Marcos? 2.5 years or more? Diba? Panibagong Solicitor General. Baka yung panibagong Solicitor General ay yung mga naandyan na nagre-reklamo din na bakit siya ay inilagay dyan as ombudsman despite the fact na marami pong mga questionableng ginawa itong si Remulla. Remember, minadali yung kaso niya. Ganun po ba kabilis na linis? Nalinis na rin po ba yung mga kila kay Marbel? Kay Lacanlaw? Diba? O yung sa kanya lang? Hindi ba pare-pareho silang sinampahan? Bakit wala tayong naririnig doon sa iba? Di ba? Hindi po ba sabay-sabay silang sinampahan? Yun, hindi ko na naririnig yun. So, mga kababayan, baka yung the next Solicitor General ay yung ngayon nandyan nagmamasid lang na bakit si Boying. Di ba? Clear legal right of the position, but I don't expect anyone who was not appointed, which was included in the list, no, short list. There were 7. I don't think any of the 6 would be willing to file that petition for quo warranto, and I don't think that the Solicitor General likewise under Rule 66 would file that petition. So we have another option, and I believe that under Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution, a petition for certiorari may be appropriate in questioning his being shortlisted by the Judicial and Bar Council. Attorney, that would be maybe the tenor of the petition. Ano ho ba para sa kaalaman natin ang petition for certiorari? At bakit ho ito posibleng... Sa mga estudyante po ng batas, any branch of the government can be questioned under the expanded concept. Maski executive department yan,
supposedly under Rule 65, judicial or quasi-judicial functions lang ang covered. Pero kung ibase mo dito under Article 8, Section 1, expanded na po yung konsepto po ng certiorari. So kung any branch, even the executive department of the government, would commit grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, then it can be subjected to a certiorari proceeding under Article 8, Section 1. Pwede na yan i-question sa Supreme Court. And who is going to be guilty of this grave abuse of discretion? Well, the JBC, including the ombudsman for issuing the, the clearance, even if we filed a complaint last September 15, and there was an order to undocket the case on September 16, tapos si Acting Ombudsman Vargas perhaps realized that there was a May 5, 2025 memorandum order of then Ombudsman Martires ordering twin docketing of criminal administrative cases. On September 17, he issued a office order which provided for retroactive effect, tapos 10 days lang. Selective pang pagka-undocket kasi yung final ni Secretary Vince Dizon noong September 11 against DPWH officials at meron pang preventive suspension, hindi na undocket. Paano nangyari yun? Yung COA fraud report which was filed on September 7, hindi rin na-undocket. Yung sa amin lang yung in-undocket. So it was a clear abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Pero dalawa po, Attorney Torion, two people, two groups. One would be the acting ombudsman, yung former acting ombudsman, and the JBC. Yes, and the JBC for including him in the shortlist, even if we wrote a letter informing them that we already filed criminal administrative complaints against against Remulla. Against then Justice Secretary Boying Remulla. So mga kababayan, talagang kumbaga pinilit talaga. Ang dami pong nagrereklamo si Senator Marcoleta, si Senator Amy Marcos. Now sumulat pa sila na nagsampa sila ng kaso. At saka totoo naman po mga kababayan, ang tanong ko nga po at ito hindi ko pa naririnig. Di po ba sabay-sabay silang sinampahan ng kaso ni Senator Amy? Sila Canlao, si Marbel, dating PNP chief, si Remulla, si dalawang Remulla kung hindi ako nagkakamali, DILG, DOJ Remulla, kasama itong si Torre. Ewan ko kung meron pang iba. But bakit po, nilinis nilang lahat yun? Ganon kabilis? Kasi wala tayong naririnig kung yung kanila din ba ay wala na. Dahil sabay-sabay silang sinampahan. Bakit wala tayong naririnig doon sa iba? Dito lang kay Boying. Siya lang ang na-cleared. At ang bilis-bilis. Katulad nga ng sinabi ni Attorney Torion, bakit selective sila doon sa docketing or undocketing na sinasabi na hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. So yung petition for certiorari, you plan to file this possibly tomorrow or maybe next week? Depende po yan sa kliyente namin. Okay. Depende po sa kliyente namin. Siya kasi ang mag-decide niyan, hindi po ako. Ang kliyente niyo po si Acting Mayor? Acting Mayor Sebastian Duterte. Alright, so it will be up to him. So to be clear, Attorney, ito hubang pag-file ng mga motion or kaso laban kay Ombudsman Boying Remulla, is it really to prevent him from being chosen as the ombudsman? No, consequence lang po yun. Offshoot lang po yun. Kasi yung pag-kidnap kay Tatay Digong, honestly, the next day noon may mga criminal cases na akong na-prepare, no? At saka admin case. Pero at that time, hindi pa po ready yung Duterte family to file criminal and admin cases, no? But one of them told me, just prepare and we will just decide later on. So, nakahanging lang po yun. And then, lately, nag-decide na yung pamilya through
acting Mayor Sebastian Duterte na mag-file na, kaya final namin yung criminal and admin cases last September 15. And the option to file such criminal administrative cases as well as disbarment cases lies with the family because kidnapping cases has a long prescriptive period under Article 90 of the Revised Penal Code. How long Within is the 20-year period, pwede nila i-file yan. Nila kasi ang haba pala ng prescriptive period. Kahit 20 years, pwede pang isampayan. Aba. Di ba, mga kababayan? Kaya nga po, sabi ko, hindi pa siya ligtas. Marami po talagang questionable. Kahit tayo po hindi abogado, kahit po tayo mga ordinaryong mamamayan lamang, kitang-kita po natin yung nangyari. Unang naglagay ng ombudsman. Di ba? Wala pa yatang isang buwan, tinanggal yung ombudsman, pinalitan ng panibagong ombudsman. Itong ombudsman na ipinalit, biglang parang in-scrub. Hala, maayos na. Tapos ngayon, ayan, nakakuha ng clearance. So, kahit itong JBC, itong Judicial Bar and Council, alam naman po nila eh. Yung ginawa po ni Boyeng, yung pong pag nag-acting siya as if siya po yung korte, di ba? Nung dapat po, kung inaresto nila si Tatay Digong, karapatan po ni Tatay Digong na iharap dito sa competent judicial authority. Aba, ay sinong tumayong competent judicial authority? Si Boyeng din. Tama ba yun? Kumbaga, kinuha po niya, yun siya po ang tumayo na parang siya na yung korte. Tama ba yun? Hindi ba ninyo alam yan, mga tiga JBC, na yun ang ginawa niya? Balitang-balita po yun eh. Siya mismo, si Boyeng mismo ang nag-admit na ako na po, kasi tinatanggap naman po ng ICC na ako na po, pwede na po, ako na po yung judicial, competent judicial authority. Eh, hindi naman siya ang korte eh. DOJ siya, under executive siya. Ay bakit siya tumayo? Kaya nga ang kaso niya, usurpation of function. Kasi hindi po niya function ang maging competent judicial authority. Function po yun ng korte. Napakaliwanag naman eh. Kahit hindi mo naman kailangan maging abogado, kaya pinaliwanag naman, liwanag na sinasabi nila Senator Amy at ng mga abogado na dapat sa korte dinala. Hindi po basta siya na nga ang si Boyeng na nga ang nagbigay ng clearance para arestuhin, siya pa rin ang tatayong korte. Di ba? Kaya nga po, hindi, ang hirap po nilang paniwalaan dahil kumbaga, pinilit eh. Pinilit, binaraso kumbaga ang nangyari. Yun eh. Did you say 20-year period, prescriptive period? Year period kung grave offenses po yun. Attorney, any reaction by the family, on behalf of the family, dito po sa pagtalaga kay Boyeng Remulla as ombudsman? Well, makikita naman doon sa interview ata ni VP Sara, hindi sila masaya. Oo, hindi sila masaya. Yun lang po. And sa mga nagtanong po sa media, kay Ombudsman Boyeng Remulla, ano yung mga kailangan niyang unahin at least na tingnan dito sa mga binareklamo before the office of the Ombudsman? There were two that are being mentioned, sir. Care to react? One is the formally issue, and the other one is the confidential funds of Vice President Sara Duterte. Go ahead, Pero sir. ang pagkasabi nga ma'am, yung SALN daw niya ang titingnan kaagad nung first interview niya. Later na lang yung formally. Yung first interview niya, titingnan daw yung yung SALN daw ni VP Sara. Sa kadami-dami naman natin ang problema, yung fund control issue, no? Na trilyones na yung problema natin, yung pang SALN ni VP Sara yung uunahin niya. Para may problema ata tayo dito. Problema sa nga. formally, it may be a legitimate issue. He can go against it because we do not tolerate or condone corruption. If there is indeed corruption dun, imbestigahan niya. Pero sana maging fair siya because
under the 1987 Constitution, he is supposedly the protector of the people. No? And he should investigate yung pinakagrabe po na nangyari po dito sa ating bansa. Yung flood control issue. Dapat doon siya tututok. Kasi yun talaga sana yung mandate niya. Protector siya ng people. Grabe yung nanggawa sa atin na kaguluhan at grabe yung sakit na nararanasan ng mga Pilipino dahil sa continuous na pagbaha. Sana maging fair siya because Hindi lang po sakit, sir. Marami pong namatay, maraming inanod, pati ari-arian, pati kanilang mga livestock, yung mga hayop nila, yung bahay nila. Yung anak nila, tatay nila, marami pong namatay. Dahil po sa kanilang korupsyon. Pagkatapos itong sibuying aayusin ang direksyon ng bayan, pero salin ni VP Sara, tapos sasabihin mo, hindi ka mamumulitika. Hindi ba salin ang kalaban mo ang parang uunahin mo? Bubusisiin mo? Kaya ang hirap nilang paniwalaan mga kababayan Kasi ginawa na nila sa atin yan. Hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Yung pala, kumbaga, binabanatan tayo patalikod. Gamit pa ang asset ng gobyerno, ang pera, ang tax ng pera ng taong bayan. O saan sila kumuha ng pera na ginamit nila dyan? Alam nga naman sa bulsa nila. Di ba? So, ang hirap na po nilang paniwalaan. Kaya, kung ano man ang sabihin nito, nako, take it with a grain of salt. To see is to believe from now on. Yan na nga po. The requirements of an ombudsman is recognize probity and independence. Probity. So, this is his golden chance to prove that he is in fact independent-minded and that he would go against corrupt people really, and not to make his office as an office of persecution and harassment against the political opponents. Is there any concern that the office of the Ombudsman under Boying Remulla might not be fair, might not be neutral, or might be even be What do you mean, biased? might? Meron ho bang concern? Yeah. Ako personally, pwede ako makasabi may concern. Kasi nangyari yan sa akin sa kaso doon ni Pastor Apollo Sitibuloy. Kasi yung sa kaso ni Pastor, medyo masabi mo talaga na kasi na-dismiss na yung kaso, bigla na lang binuhay long after nung investigation ni Senator Hontiveros. And pag more than 3 years na yung natutulog, yung petition pa nga, defective pa nga, dapat ma-dismiss yun ordinarily, binuhay niya, and then in less than 1 week, may warrant na si Pastor. Diba? Yung MR namin, motion for reconsideration, hanggang ngayon, hindi niya i-rule. Kasi sa tingin namin, kung i-rule niya, pwede na kami mag-certiorari doon sa, sa Court of Appeal, sa alleging grave abuse of discretion on his part. Hindi niya inaksyonan yun hanggang ngayon. So ako personally, I cannot speak for the Duterte family, pero yung Imagine, yung kasong binuhay niya, nag-MR, matagal ko na naririnig yan. Kala ko tapos na yan. Nag-MR po sila, Atty. Torrio dyan Kasi binuhay lang po nila yan. Remember, kung hindi ako nagkakamali, binuhay po nila yan na wala naman panibagong ebidensya. Pagkatapos nag-MR sila, ayaw galawin ni Boyeng. Kita nyo na mga kababayan, paano magiging fair itong taong ito? Bakit mo hindi ginagalaw? Diba? Tapos, ang bilis nga ayan tuloy si Risa, naakusahan. Mayroon pala siyang insertion daw. Flood control? Ay, naku mga kababayan, ginagastos po nila ang pera ng bayan para magamit, parang gano'n ang ginagawa nila laban sa kanilang political opponent nga. Pagkatapos, sasabihin niya, aayusin ang bayan, ang direksyon ng bayan.
mukhang direksyon nila ang pupuntahan. Hindi po direksyon talaga, kumbaga, doon sa gusto nating lahat. Direksyon lang nila. Hula ko lang naman yan. Yung kanyang action in the past, may concern ako. 46 na mga malitang may laman ng 48 million ang bawat isang malita. Yun ay one-time thing that happened. Pero the rest daw po ay mga 12 or 15 or 14 malita. Mali-malita po ang kinukuha sa pera ng gobyerno pagkatapos salin. 150 million confidential fund? Nasa tama pa po bang pag-iisip tayo, mga kababayan? Ito bihira talaga naman, oh. Ito, mga kababayan, 421 ghost project. Ito, lalagay ko na dito. Baka makalimutan ko na naman eh. Sama ko na ito. Ryan, saan daw ba may pinakamaraming natukoy na ghost projects? Nationwide itong mga ghost project dito sa flood control na natuklasan ng DPWH at ICI. Pero ang pinakamarami dyan dito sa Luzon region. Umabot na sa 421 ang natuklasang ghost flood control project sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Base ito sa kanilang initial findings hanggang October 6. Mula yan sa 8,000 infrastructure project. So, sa 8,000 infra, 421 na ang nasabi din yun na validate na daw po ng DPWH at ICI. Na natapos na nilang i-validate. Initial pa rin ito lahat, no? Kasi ang dami nito, daang libong proyekto itong kailangan i-validate. Pero yung initial na 8,000, na-validate na at piniresenta namin kanina yon. Out of that, 421 ang ghost projects. Kung ang mga ghost project ang mga ito, ibig sabihin walang nakitang itinayong proyekto. Wala pa dyan ang mga substandard flood control projects. Katuwang ng DPWH at ICI ang AFP, PNP, DepDev at NEDA sa ginagawang validation. Sa dami ng mga infrastructure project, hindi kasi kakayanin kung DPWH at CIC lamang o ICI lamang ang magbabalidate sa mga proyektong ito. Kasi alam nyo naman, hirap ang DPWH sa dami ng mga proyekto na kailangan i-validate. So nagpatulong tayo sa DepDev. Upon instruction na rin ng ating Pangulo, in-instruct ng Pangulo natin ang DepDev, pati na rin ang AFP at PNP na tumulong. Ayon sa ICI, malaki. Tapos sasabihin ninyo, independent, kayo lang din naman pala. Mag-iimbestiga. Diba? Tulong ang mga resulta ng validation upang mapabilis ang kanilang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Ngayong araw ay nagtungo si Secretary Dizon sa tanggapan ng ICI sa Taguig City upang talakayin kung paano mapapabilis ang isinasagawang investigasyon at validation process sa mga naturang proyekto. Diyan muna ang latest mula dito sa Taguig City. Balik sa'yo, Aga. So yan, mga kabayan, nilagay ko lang dyan kasi alam mo naman ako, minsan marami akong videos na gustong i-share sa inyo, either nakakalimutan ko or busy ako, hindi ako makapag-upload. Ito, mga kababayan. Inaasang haharap bukas sa Independent Commission for Infrastructure si dating House Speaker Martin Romualdez. At kung hindi naman sisipot sa ICI, si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Inaasang haharap bukas sa Independent Commission for Infrastructure si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayon na. At kung hindi naman sisipot sa ICI, si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, posibleng hilingin ng komisyon sa korte na siya'y ipakontempt. Saksi, si Joseph Moro.
Wala pa ring pasabi si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kung haharap siya bukas sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nasa ibang bansa umano si Ko na dating chairman ng House Committee on Appropriations at itinuturong nasa likod ng questionabling insertion sa 2025 budget. Kung hindi siya sisipot sa ICI, magpepetisyon ng komisyon sa Regional Trial Court o RTC para i-cite in contempt si Ko. That's a process because as I mentioned before, there's no contempt powers by the ICI. So the process there is pupunta kami sa korte. Kung aaprubahan ng Regional Trial Court ang petisyon ng ICI, ay maglalabas ito ng arrest warrant laban kay Ko. Binigyan ng ICI ang sarili nito ng hanggang sa susunod na 3 linggo para makapaghain ng tinatayang 15 reklamo sa Ombudsman. Nakapanumpa na bilang special advisor ng komisyon si dating PNP Chief General Rodolfo Asurin. Pero gaya ng pinalitan niyang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hindi magsisilbi si Asurin bilang investigator. Hindi po ako yung investigator, but I'm always at the disposal po ng ating chairman. Ako po yung parang liaison or coordination, magko-coordinate po sa AFP, PNP, as well as sa National Bureau of Investigation, as well as siguro kung utusan po niya ako na mag-conduct po ng intel gathering. Bukas inaasahang haharap si dating House Speaker Martin Romualdez sa ICI. Sa Department of Justice naman inaasahang haharap. Ngayon na po yan, di ba October 14 ay Tuesday. Ngayon na yan dyan sa atin sa Pilipinas. Kasi dito ay Monday ng hapon pa lang dito sa amin. Harap ngayong linggo, sina Curly at Sara Diskaya para sa patuloy na case build-up at evaluation sa kanila kaugnay ng kanilang hiling na maging state witness. Sabi ni DOJ OIC Undersecretary Frederick Vida na kukulangan pa ang DOJ sa kanilang inilalahad. Wala po tayo estado na masaya na ang kagawaran sa kanilang inilalahad. Pero mukhang masaya ka, sir. Mga salaysay po tayo, testimonya, na verifiable by factual and object evidence. Ito po ang kailangan nating malaman kung makatotohanan o hindi. At kung hindi pa rin magbunga ang pakikipag-usap sa DOJ, if we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases, with or without the state witnesses. We will build the cases based on the evidence we have. We will only file strong cases. Hinihingan pa namin ng komento ang kampo ng mga Diskaya. No comment ako dyan. Para sa GMA Integrated News. Mga kababayan, mapansin ninyo na nakapokus po talaga sila sa Diskaya. Si Diskaya po ba? Kasi ito kasi pong si Diskaya po ang kumbaga nanggulat sa kanila ever since po na nagbanggit na ito si Diskaya ng mga congressmen, nagkarambola na po sila. Remember po, base po kay Manong Chavit Singson, ang Diskaya daw po ang parang naging paboritong contractor nitong sila Marcos at meron sila dyan project sa Ilocos. Ang tanong nga po, bakit hindi kayo nagpupunta sa Ilocos? Di ba? May diki daw na nag-collapse na dyan. Bakit nagpunta kayo ng Davao, nagpunta kayo ng Bulacan, kung saan pa? Nagpunta na ba kayo ng Bicol? Nagpunta na ba kayo ng Ilocos? Pati po yung farm to market road dyan sa Leyte daw. Alam po ninyo mga kababayan, ang dami pong korupsyong ginawa dito sa administrasyon na to. Salin pa more, Boyeng.